Unang hirit, unang hirit. Abot ng 5,600 cubic meters per second. Okay. At yung level ng water level na dapat po ang limit lamang ay 193 meters. Umabot po ng 194.7. Yung ganun So, pinalabas, wala po- hindi kakayanin, ano? Ng mga Opo. kababayan ninyo. Kaya nga po, tapos ito po yung impact na pagkatapos ng bagyo ng Pedring, Oo. ang lahat po ng ulan na nanggagaling po sa Sierra Madre Mountains, Mountain Province, Sama-sama na. nakapaligid po, sama-sama bumubuhos po sa aming ilog at ganoon din, nag-iipon nga ang tubig ng Magat Dam. Sumabay pa yata yung high tide, Governor, no? Tama po yan, Oo. sumabay pa nga po ang high tide. Okay. Ilang pamilya na po ngayon ang nasa evacuation center pa rin? Yan po yung nasa coastal town po natin ay pabalik na po sa kanilang mga... May bumabalik na. Opo, meron po mga nakabalik. Pero yung sa mga area, yung mga isolated, sa kanilang mga barangay, ito naman po sila sa mga evacuation center na nabanggit ko po kanina, itong 52 nating barangays. At meron pa rin pong 500 plus na pamilya na nasa 1,930 individuals po. Mukhang hindi tayo magkakaroon ng permanenteng rehabilitasyon, Governor, kasi may paparating pong bagyo at ito pong si Kiel ay inaabangan din ngayon. Ayun nga ho sa Pag-asa, parating ito ng Sabado, oo. early Monday. Pero nag-antabay tayo at inailalaya naman po natin ang ating government. Okay. Sapat pa ho ba yung pondo nyo dyan sa mga evacuation center ninyo, Governor? Nagtutulungan naman po tayo magmula po sa barangay level ang ating mga local government at ganoon din po ang provincial, nakaalalay din naman po ang ating national government. Okay. At wala na kayo ibang mensahe pa sa ating national government? Ay pagpatuloy lang po sana yung koordinasyon at kooperasyon. Napakalaga po kasi nang malaman natin at matukoy natin kung saan pa yung mga may problema. Kaya ho sana open po ang linya naman po natin lahat para sa ganoon ay mapadali po ang any rescue operations na kinakailangan sa anumang pong lugar ng ating pong lalawigan. Okay. Maraming salamat, Governor. Ingat kayo dyan. Maraming salamat din po. Isabela Governor Bogie D. Samantala, si Bulacan Governor Wilhelmino Alvarado po ay baka usap din po natin. Governor, good morning. Arnold, magandang umaga sa inyo. Opo, dito sa Magat, at least po may parang schedule ng pagpapalabas ng tubig. Pero dito sa Angat, mukhang open dam po ito, di ba, Governor? So, Ang nangyayari sa Angat ngayon, they would like to double the amount of release na ginagawa nila for the last 2 days. At pero ang problema nito, Arnold, ang Bustos Dam natin ay punong-puno. Dumadating pa yung tubig galing sa Kalakhang, Nueva Ecija. At gayon din yung pagkakabugnos ng Bulo Dam sa San Miguel. Nagkakatulong-tulong ito kaya lubog na lubog ang ating mga bayan dito sa Kalumpit at bayan ng Hagunoy. ibig sabihin ng Bulacan napapaligiran ng maraming dam, Governor, at ito yung nagiging problema nyo ngayon? Well, meron tayong Ipo Dam, meron tayong Angat Dam na pagka nag-release ito, ang tungo nito sa Bustos Dam. At ang Bustos Dam natin ang siyang sumasalo ng mga dam mula sa Pantabangan at yung Kalakhang bahagi ng Pampanga dito rin nag-converge sa bayan ng Kalumpit at ng Hagunoy pauho sa Manila Bay. Okay. So ito ngayon ang nagiging problema natin in spite of the fact na gumaganda na ang ating panahon. So lahat ng preparasyon namin ay nasisira pagka nagre-release na hindi na natin makontrol ang mga dam katulad ng Ipo Dam at saka ng Angat Dam. Ang Angat Dam kasi ngayon is too critical, nasa 214. Okay. Ang spilling level is 210. Pero ito'y matagal na namin itinatawag sa kanila na dapat bago dumating ang bagyo, na katulad ng bago dumating ang Pedring, meron tayong mga 2 to 3 weeks na walang ulan noon. So pwede mag-release? Dapat noon pa lamang nag-release na sila. Ang problema rito, meron silang standing SOP na yung mga operators ng Angat Dam at Ipo Dam, katulad ng Angat Dam, sila ay kumikilos lamang pagka na-reach na ang critical level which is almost 210. Yung spilling level. Ang dapat dito, Arnold, pagka dumating na ito na 205 at mapakatagal na linggo,
na nasa sa 205, dapat pinapayagan na ng Mapag-release. National Water Resource Board yung ating mga engineers dito sa hilltop ng Ipo Dam na mag-generate ng kuryente. Okay. To use the two big turbine para maglikha ng kuryente at makalikha pa rin ng mabawasan ng tubig sa Angat Dam because we are anticipating more water and more rain para sito'y parating merong water carrying capacity. Okay, Governor, ilan pa hong bahagi ng Bulacan po ang nasa ilalim ng baha? Dito ngayon ay ang nasa baha ay itong bayan ng Hagunoy at ang Kalumpit. Ito siguro tatagal sa loob ng isang linggo pa. Oo. Kung hindi papasok ang panibagong bagyo na nasa ating area of responsibility na at ang bayan ng Pulilan, ang bayan ng Paumbong, ang dinadaan ng ilog sa Plaridel, Bustos, Baliwag. Ang ating bayan ng Ubando hanggang ngayon ay naka-submerge pa rin. Okay. And hopefully this morning marireach namin ito sa pagdaan doon sa lugar ng Valenzuela. Pero doon sa Bulacan, hindi pa rin Malabo. pwedeng marating ang Ubando. So may mga kababayan tayo dyan na isolated pa rin po at hindi nakakarating ang tulong, Governor? How is it? Dahil sa baha... Arnold, kasi medyo Oo. nawawala ng signal dito sa Bulacan. Ibig sabihin, Governor, may ilan tayong mga kababayan pa rin dyan na hindi pa rin nabibigyan ng tulong dahil sa baha? Hindi maabot ng inyong... Tuloy-tuloy ang pagtulong natin katulad Oo. ngayon. Meron tayong massive relief operation para sa bayan ng Kalumpit, ng Hagunoy. We will try to reach sa Ubando. Ganun din, tatapusin natin yung sinimulan natin kahapon sa San Miguel, yung naging biktima ng Bulu Dam, ang May Kawayan, at yung mga bayang-bayang na apektuhan din. Pero ang pinakamalaki ang nasasalanta rito ay ang bayan ng Hagunoy at Kalumpit na perennial, ay ito ang pinaka-catch basin at ala ng bagyo, pero sila ang nagiging biktima. Nasiran lahat halos ang ating mga pispan dito at halos 90% or more than that ay nasira mga anihin na ito sa bayan ng Hagunoy. Opo. Sa Kalumpit ngayon kasalukuyang ang tubig kasi nakabitawak na ang pinto ng ating Bustos Dam. Kung hindi gagawin ito, magkukulaps ang ating gate ng ating rubber dam. Okay. So patuloy ang paglaki ng tubig dito at hopefully yung bagyong parating ay hindi na makaapekto at hindi magdala ng ulan. Nang sa gayon, tuloy-tuloy nang Pagbangon nyo dyan. mag-subside ang ating baha. Governor, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat, Arnold. Bulacan Governor Wilhelmino Alvarado. Diyan po ang ating ginawang pagsubaybay sa dalawang lugar na nasa ilalim pa rin po ng Baha Isabela at ang Bulacan kaugnay ng Bagyong Pedring. Magbabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit. No access talaga ang ana